Okay lang rin. Pero I'm more of a hugger. So, kapag you can hug me, you can high-five me sa mga kamutaan. Amen? So, ang verse na may bibigay ko, Deuteronomy 31:6. Yun yung be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? Sa Tagalog, medyo mahirap pero babasahin ko. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Amen? So talagang makita tayo kay Lord. Malapit na dumating. So let's continue hanggang sa dumating siya. Amen? So I want to congratulate you for this building talaga. And I know, baka pagbalik namin, naka-extend tayo dun sa labas. Amen? So this is a blessing talaga. Lahat ng mga sa pastors na puntahan namin, well, hindi ko pa napupunta lahat, pero ito talaga, parang naitayo lang yata within 3 months ba? O 6 weeks. Magmula umalis kayo napaalis kayo sa Hagunon. Kaya, mahalin natin to and let's continue to support our church. Amen. And continue to grow. Sabihin nila, pastors, para kumonti daw, pero hindi naman. Marami pa rin yung mga nanditong bago. Amen. So, yung mga nandun, babalik din yun. Babalik din. Amen. Kaya, thank you and God bless everybody. Alright. So, siguro papanoorin sa ni Bishop. Hello, Bishop. Lagi naming kagalakan na kasama yung aming First Lady, ang inyong pinamahal na asawa, Bishop. At lagi namin kayong hinihintay. Actually, naka-schedule si Bishop dito, yung trip na to. Pero biglang nagkaroon ng changes. Naalala nyo, in-announce natin, At may mga plano pa tayong patayin yung mga buhay. Pero after yun ng General Prayer Congress, naka-ready po kami doon kasi sinabi niya, bakante yung date na yun. So, sabi ko, sige, kuhanin namin. Pero biglang nagsabi si Bishop na makakasama siya November 10 sa Word of Hope, kaya kailangan siya ni Dr. Ziga. So, yun, hindi natin siya nakasama. At si Pastor Heroes ko nga nakasama ng November 10. At, naalala niyo po, yung announcement ko, in-announce ko sa aming kasamahan lang, nung prayer congress, nakatanggap po ako ng love gift sa isang hindi member, hindi rin natin pastor, pero umattend po siya sa ating prayer congress at na-bless po siya. Sabi niya, pinabibigay po ni Lord yung cash na to. So, 1K lang naman, nilagay niya sa tissue, sa pagbalot ng tissue. So, nung gabi na wala na yung mga tao, kami-kami na lang doon, naalala namin yung plaque ni Bishop, hindi na i-present, hindi na basa, hindi na ibigay on the stage. Kaya, binigay ni Pastor John, ginrap ko naman yung opportunity kahit na kami-kami na lang. Ladies and gentlemen, this is our plaque of appreciation to our beloved Bishop. At binabasa ko ganyan. At naalala ko nga pala na binibigyan ng plaque, binibigyan ng lagit na may mga sobre. Sabi ko, wala pa tayong bibigay dyan. Naalala ko may pera pala ako. Yung naglagay sa akin. So, tinanim ko po kay Bishop yon. And guess what? Nung Sunday na yun, umaga dito, may nagbigay ho sa akin ng 5,000. Palampakan natin ang Panginoon. Agad! Yan! Pinagawa na ho natin yan. Nakita nyo? Ang ganda, no? Kaya wala nang lusutan ng hangin dyan na aircon. Okay?
Okay ba sa inyo? Maganda ba? Hindi po siya tapos. At yun yung 5, pero hindi siya 5,000, no? Almost 10,000. Kasi sinama na natin dito. Lumulubog na kasi ito eh. Nabasa kasi yan, kaya nasira. So, yung mga kumakanta natatakot lumubog. Kaya, nirepair na rin namin yan. Pero, hopefully, baka di man itong taon na to, next year, ay magagawa na natin mas malaki pa na mga improvement para sa ating church. Little by little. By the way, itong ginagawa po natin dito, atin na po yung atenda sa LFCI na po talaga. Kaya, kumbaga doon, nagpagawa lang kami ng nagpagawa, pero walang assurance. Iiwan din pala namin. Pero this time around, amin na talaga to. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa kapangalan nila sa LFCI, Talbot. Yan. Yung lot dito natin at yung church natin. So, ang plano pa po namin, tama yung sinasabi nyo, itong kabila na yan, gusto ko pong magawa ko yan. Kasi second floor, kasi gusto kong tumira dito. Siguro mga I spent 5 days o 4 days dito sa Pongpong, then 3 days lang doon sa Balungan. At may prophecy ho sa amin na magkakabahay kami talaga. Na bukod pa sa bahay namin ngayon. So, yun ang isa sa mga magandang balita. Amen? Keep serving on the Lord. Hindi po natutulog si Lord. Pero kailangan ho natin na gawin kung pinapagawa ni Lord. Amen? Kasi pwedeng along the run ay iba na ho yung ating focus. Tingnan niyo po, pag kayo po ay umuwi ng Maynila o umalis ng Bulacan, pumunta kayo ng Maynila, pagbalik nyo, ay may mga palatandaan na kayo na malapit na kayo sa inyong lugar. Tama po ba? Pag nakita nyo na yung arko wala na yung arko ngayon, ano? Nagiginto? Oh, wala na. Hindi pala kayo nanonood eh. Binago na yun. Binaba na yung dati. Tapos, yung sa harap ng Jollibee, doon sa Giginto, sa Tigay, wala na po yun. Pinalitan ho ng bago ngayon. Pero hindi pa nailalagay. Pag nakita nyo na yan, welcome to the bayan ng Giginto. Giginto ba yun? Tabang. Malolos. Yun, mula doon, Malolos na yun. So, pag malapit ka na sa Malolos, makikita mo ngayon, dadaanan mo yung SNR, yan, malapit, yung dating Paradise. Pag malapit ka na sa Paradise, oy, malapit na ako sa Dakila. Pagdating mo sa Dakila, makikita mo na yung bagong building ng SDI, tapos makikita mo na yung Robinson, oy, nasa Malolos na ako. And then, maya-maya, pag takbo ka ng takbo, makikita mo yung flyover. Oy, nandito na pala ako sa convention, yan. Nandito na pala ako sa Kapitolyo. Yan yung mga palatandaan. Alam nyo, 10 years ago, 20 years ago, wala pa lahat yan eh. Bukid yan. Inabutan ko po yun. 20 years ago, bukid yan. Wala kang makikita dyan. Walang Walter Mart, walang Centro Mall, wala yan. Wala yung South Supermarket. Puro kawayanan yan, puro bukid. Pero alam nyo, marami na tayong landmark na nakatutuwa sa panahon natin ngayon. At kapag dumadating ka na sa mga lugar na yan, yan ay isang palatandaan na malapit ka na doon sa lugar na yung pupuntahan. Amen? Amen. Ikausap mo ba ako? Pero ngayon yung pag-uusapan natin, mga palatandaan din o symptoms. Sabi mo nga, symptoms. Symptomas. Pagka sinabing symptoms o palatandaan, lahat ng bagay, di ba? Manganganak ka na, may palatandaan, di ba? Ang lugar na pupuntahan, may palatandaan. Yung atin pong mga, ano palatandaan ng isang taong malapit ng manganganak? Sumasakit ang tiyan, namamanas, bababa ang tiyan. Ay, ako ba? Tataas ko. Ano pa yung mga palatandaan ng malapit ng mga ganak? Hindi na mapakali. Ihi ng ihi. Ihi. Oo nga, ihi akong ihi. Okay. O ano naman palatandaan ng mga nagdadalang tao? Nagdadala ng tao. Nagdadala siya ng tao sa tiyan. Yung ibig sabihin, buntis pa. Yan, naglilihi. Ano pa? Nahilig sa mga ano pa? Ha? Mahihinuhin. Yan. Nagsusuka.
Umaarte. Ay, umaarte. Maarte pa talaga yung nagdadalang tao. O, sinasamahan na lang ng arte. Okay. Maraming palatandaan ng sintomas na may nagdadalang tao ang isang tao. Ngayon din naman, may mga symptoms ang mga tao na kapag siya ay nanlalamig o kaya ay namamatay ang kanyang spiritual. At ito, topic natin ngayong umaga. Ano kaya ang palatandaan na ikaw ay namamatay na sa spiritual? Number 1, yan. 10 signs of dying spiritually. Okay, number 1, losing passion. Yan, basahin po natin ang talata natin ngayong umaga. Yan, sabi ho. Okay. Bago yung 2 Timothy, balikan natin ang chapter 2, verse 4 ng pahayag. Yan, nandiyan ba? Nandiyan ba yung yan? 1, 2, 3, go, sabay-sabay. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo ng una, naglalamig na. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kaligayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mo muli ang ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pumunta ako dyan at aalisin ko sa kinalagyan ng iyong ilaman. Totoo yan, lahat tayo ay dumadating yung panahon na naglalamig. Amen? Kahit sa mag-asawa, may panlalamig. Amen? Lalo na yung mag-asawang hindi magkasama. Lagi. Amen? Yeah. Lakas ng amin, ha? O, di ba? Lalo na yung asawa na magkaiba na ng bigaan, di ba? Nako, ang kasama yung apo, wala na. Kaya dapat pag mag-asawa, kahit matanda na gusto ko mag-asama pa rin, di ba? Kasamang tumanda. At yung panlalamig ay pwedeng labanan. Amen? Ang panlalamig ay pwedeng paglabanan. Ano ba yung losing passion? Ito yung tinatawag na yung passion mo sa prayer, yung passion mo sa Bible reading, ang passion mo sa pag-a-attend ng church. Ano yan? Yung gana, yung nakarang araw ay pinag-usapan natin yan sa simbahay. At may isang kapatid tayo na tuwan-tuwa siya kinikwento. Sabi niya, ganun po pala yung pastor, gutom pala ang tawag doon. Kasi siya, hindi na siya sumasama sa online prayer. At ang sabi niya, hindi ako nasasatisfy, parang ano lang. Sabi niya, gusto ko talaga face-to-face. Kaya pumupunta pa siya doon, kaya Ate Arlene, at magpipray talaga silang dalawa. Araw-araw yung ginagawa mo, araw-araw ginagawa niya. At excited siya, kulang yung araw. Amen? Naalala ko po, nung nililigawan ko pala yung aking minamahal, talagang parang ang araw ng pasok niya every other day. So every other day, sabihin, ang pasok niya ng Monday, kung papasok siya ng 6 to 6 siya eh. Kung minsan naman nag-i-straight siya, 6 to 6 in the morning. 6 in the morning and 6 in the morning. 12 hours, mami. Yeah. So, pag uwi niya, matutulog siya ng ano na uwi mo nun? Alas 7 na umaga hanggang hapon o gabi. Kaya minsan yung mga pumapasok sa ospital, ay sira yung kanilang tulog, sira yung kanilang mga ability para magpahinga. Pero alam niyo po, magbibigay ako ng kasi wala pang cellphone time namin. Nung nagliligaw kami, walang cellphone, landline, pupunta po ako sa Dentelcom. Pupunta ako ng Dentelcom, makikitawag, hello, ring, magbabayad ka ng piso. Sino sa inyo inabutan niyo yun? At it takes an effort. Sabi mo nga, effort. Ngayon, wala na ka-effort eh. Effort, meron. yung bang text na lang, tamad pa. Sasagot na lang, tamad pa. Amen? Yung taong passionate, na alam mo, mahal mo yung minamahal mo, ay nagte-take ka talaga ng effort. Kahit, alam niyo yung detail ko mula sa amin, mamamasahin ka ng 20 pesos, di ba?
Kasi yung kurbada doon malapit sa Pure Gold and McDo, nandoon po yung dental ko. Para lang ako makatawag at makausap siya. Ang time, ako po ay nabakasyon sa amin sa Palawan, ako, talagang ano doon, yung excited ako makatanggap ng sulat galing sa kanya. At ang sulat na natanggap ko minsan ay inilalagay ko pa sa ilalim ng unan ko at ulit-ulit kong binabasa. At kinikilig ako habang binabasa ko ito. Yun naman din paulit-ulit, di ba? Di ba nung araw yung sulatan ay, anong tawag ng sulatan? Stationary. Naku, ang bango nun, di ba? Naalala nyo? Ang bango-bango niya kapag sinusulatan mo, kaya laging nandito sa tabi ko yun kasi ang bango niya, tapos yung sulat niya parang boses na nagpapatulog sa inyong lingkod. At kinabukasan na naman ulit, pagising ko, babasahin ko na naman. At hindi ako nasasawa na binabasa araw-araw habang ako'y nasa Palawan. Amen. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon? Maraming pagsubok, walang pira. Kamusta mo? Bakit ka wala ng linggo? Wala na ako ng linggo. Meron ng nababawa sa passion, pero pag tinanong mo siya, ang tanong natin this week, is Jesus has authority in our hearts? Ito bang Jesus na ating Lord of Lords, meron bang sinabi, meron bang authority sa atin? Amen tayo ng amen eh. Totoo lang. Pag sinabi ni Jesus, ginagawa natin. Amen? Ang nagmamahal ni Jesus, gusto laging makita si Jesus. Kaya dapat lagi ka na sa online. O kaya lagi ka sa cell group. O lagi ka sa mga gawain. Wala kang pinapalagpas. Kasi excited ka sa mga gawain ni Jesus na alam mo para sa iyo. Amen? Amen. Kaya nga, pwedeng mawala, pwedeng manlamig, pwedeng magkaroon ng sitwasyon. Pero, pwede naman painitin ulit. Amen? At yung mga pagpainit natin, nandito lang. Naalala ko po ang mga sasakyan, iba't ibang klase ng sasakyan, may diesel, may gasolina. Usually, meron pa ngayon yung tinatawag na hybrid. Yung hybrid, kalahati ho siya solar, kalahati siya gasolina o diesel. At ang ganda ng hybrid. Gusto ko yun. Pero alam nyo, ang katangian lang naman ng gasolina, mabilis, tahimik, at medyo mausok siya. Wala siyang usok, less smoke siya. Pero alam niyo po, ang diesel naman ay mausok at painitin. Painitin. Sabi mo nga, painitin. Di ba yung diesel ganyan? Matagal siyang uminit. Pero kapag mainit na siya, as long as na mas mainit siya, mas magandang itakbo siya. Amen. Lalo na sa mga matatarik. Pero alam niyo po, ang mga Kristiyano minsan parang sasakyan na matahimik, matulid, pero minsan matahimik pero ayaw. May mga ayaw na katulad naman ng, alam niyo, kailangan na, sarap din yung diesel na habang umiinit, ay lalong tumutulin. Amen. Nawawala po yung alam ng buhay Kristiyano, unti-unting nananamlay, lumalamig ang pakikisalamuha, kaya sinasabi ibalik ang dati at unang pagmamahal. Because of some of many worries and fear, sa huli, bandang huli nag-down ka na, madalang na makita sa church, madalang na makita sa gawain. At kung minsan may mga lamat na ang mga relasyon at komunikasyon. Kaya nangyayari ang mga salitang ito. Chapter 1, verse 6, sabi ng 1 Timothy, sabi niya, nandyan ba? Nandyan? Dahil dito, basahin natin sabay-sabay, dahil dito, yan, ano sabi? Pinapaalala ko sa iyo. Kanino pinapaalala? Sa akin at sa iyo. Na gamitin mong mabuti ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos.
nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Next. Meron? Sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pag-ibig. Sa katabi mo, hindi ka mahina. Hindi ka duwag. Malakas ka. Bakit? Hindi, kaya pag diba, binigyan ka ng chance o pagkakataon para mag-pray sa pagkain, first time mo, iti-take mo yung chance kasi hindi ka duwag, hindi ka mahina. Amen? Kaya mo yan. Sabi mo nga, kaya mo yan. Kaya sabi niya, ay gamitin mong mabuti. Yan. Number 6, sabi niya, sapagkat, number 6, wait, number 6 yan. Number 6 yan. Okay, sabi niya sa number 6, because of this, I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying of my hands. Sabi niya, rekindle. Pag sinabing rekindle, yung candle, di ba? Yung kandila, ay pwedeng buksan ulit, sindihan ulit, at pag-alabin ang apoy. Sabi mo nga, pag-alabin. Number 2, sa mga sintomas na tayo ay namamatay na spiritually, wrong priorities. Wrong priorities. Ano ang uunahin? May reunion, pero may gawain. Eh, siyempre, reunion. Tsaka gawain. Ano na ito eh? Talamak na. Kahit sa cell group, sinasabi natin, di ba? Ano uunahin? Kada totoo lang, marami pa rin ako naririnig sa church. Marami pa rin ako naririnig hanggang ngayon. Matagal na po ako, pastor, pero talaga bang may authority si Jesus sa puso natin? Na kapag sinabi niya, susundin mo siya? Yun. Kapag namamali tayo ng prioridad, yun. Wala nang Bible reading, wala nang quiet time, sikandarin na lang siya. And the most difficult is the fellowship of grown people. Mali kasi ang prioridad. Mali kasi ang priority. Okay. Ano ang application ng Matthew chapter 6 verse 23? Ano ang application? Sa English, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, ngunit higit, sabi mo nga, higit. Yung pagsumakitan, pag sinabing higit, merong importante, ang ibig sabihin ng higit, merong importante isa, pero higit na may importante pa itong isa. Amen? Importante yung asawa ko, yung anak ko, pero higit na importante si Lord. Tama po ba? May importante akong dapat gawin ngayong linggo nito, pero dahil linggo, unahin ko muna si Lord. At doon palang idadagdag ang lahat ng bagay. Ang problema, ang pagbabasa ng chapter 6 verse 33, baliktad, ang una, at unahin mo ang lahat ng bagay, idadagdag sa iyo. Yun ang inuuna, yung lahat ng bagay. Pinipilit natin balagtutin ang mali. Mali ay mali pa rin. Dahil kung talagang mahal mo si Lord, uunahin mo si Lord. Pag inuna mo yung mahal mo, uunahin ka rin niya. Amen? Amen. Parang yung paano siya nagtiyatawag, paano ba ina-apply yung priority? Priority, di ba? Ano ang priority mo sa, pag nakuha niyo yung principle na to, this principle is applied to all. Ulitin ko lang. Kapag nag-guess nyo na to, nakuha nyo na, pakisarap po ang pinto, lalabas po ang aircon, may paa po ang aircon, naglalakad. Pakisarap po. May tao po ba dyan sa loob? Yan. May paaho kasi aircon eh, baka makalabas.
Okay, sabihin ko nga, principle. Napansin niyo ba, si Lord gusto niya unahin siya lagi. Alam mo kung bakit? Alam ba, sample ha? First fruit kay Lord. Ano daw? First day of the week kay Lord. Alam niyo ba yan? First born kay Lord. Mahilig si Lord sa first. Kaya itong mga pangalan, para kay Lord. Amen? Eh, mga pangalan, mga responsible yan. At yan na, mga pangalan. Ang mga pangalan, mga the best. Amen? Yan, responsible and able. Yan. Responsible and able. Ngayon, why God is saying na yung first ay Kanya? Kung talagang mahal mo siya, priority mo siya bago ang lahat. Amen? Pag sinabi ng first fruit, first day of the week is the Lord. Ano yung first day of the week? Sunday, para kay Lord. Isa lang hinihingi ni Lord, binigyan tayo ng 7 araw, pero isa lang hinihingi ni Lord. Guess what? Ano ginagawa ng tao? Di ba? Busy po. May work po, may conflict po, may transaction po. Lahat ng dahilan, sinasabi natin kay Lord. Remember, Lord means owner. Anong meaning ng Lord? Siya ang nagmamayari. Para kunwari, akin yung sasakyan. Ngayon, sino yung may-ari ng sasakyan? Akin nga eh. O sa akin. Ngayon, nagkataon, driver ko lang si Ate Amy. Amen. Pag gagamit si Ate Amy, sasabihin niya, Sir, kailangan ko po yung sasakyan niyo. Pwede bang mahiram? O sige, sasabihin ko sa kanya, you can use my vehicle every day. Maliban lang sa isang araw. Ano yung bili ng may-ari? Gamitin ng 6 na araw, maliban lang sa isang araw. Pero tayo, we abuse. We overuse. And we abuse the system and the principle of the Lord. Eh kasi reunion. Eh kasi may day. Eh kasi may project. Eh kasi ang dami nating mga excuses at mga dahilan. At ang totoo, dahil ganyan, hindi natin nagigets ang kalooban ng may-ari. Gusto lang natin, and all these things shall be added unto us, but hindi natin makuha yung unang principle, yung wrong priority. Ano uli ang principle ni Lord? Seek God first. Yung seek God first. Firstborn, first fruit, first day. Kasi siya ang owner. Eh ano sa akin? Eh sabi nila, ano sa akin kung kukuhanin na kita? Yung mo, kapiraso lang yung hinihingi ni Lord. Kaya yung first income, first tithes. Kaya tithes is first fruit. Tama? Yung tithes mo, yung offering, yung tithes na yan, yung ikapo mo, first fruit mo yun eh. Tama? Na binibigay mo kay Lord. Kaya yung priority mo, si Lord. Kaya sabi ko kanina, this principle is applied to all. Sa araw, sa oras, sa bagay. Sa lahat ng pag-aari meron ako. Sabi nila, lahat ng kinikita mo, bigyan mo ng kaluguran si Lord. Honor the Lord with your crops. Honor the Lord. Sabi mo nga, honor the Lord with your crops. Ano yan? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Parangalan mo daw ang Diyos sa iyong mga ani. Hindi naman niya sinabing, parangalan mo siya sa iyong stocks. Sinabi niya sa iyong ani. Ano ba yung inani mo sa loob ng isang taon, ng isang araw, ng isang linggo, ng isang buwan? May inaani tayo. Tama? Ngayon, dahil sa principle na yan, dahil sa principle na yan, pwede ba natin gamitin ang excuse na kasi wala po akong trabaho, wala po akong offering? Important. Pwede? Hindi. Hindi kayo makasagot ito. Bakit? Kasi nag-load ka. Di ba? Nag-load ka. Hindi ka nag-load ng cellphone. Nagbabaon ka. Kumikita ka ng paano kahit bata. Tama? Kung gusto nyo lang talaga
maging mainit at maging maalam ang inyong pagmamahal sa isang tao, lahat ng kondisyon sa gagawin mo. Binibiro mo, yung pagmamahal ng Diyos, hindi niya tayo tinignan, hindi niya tayo sinukat doon sa ating sukatan. Alam niyo po ba yung sukatan ng tao? Ang tao pag nag-aasawa, anong ginahanap ng taong maganda? Ano gusto mo sa lalaki? Yung magiging boyfriend, dito eh. Lahat ng M, matangka. Mayabang, mapera. Pero, alam mo si Lord, totoo ba ito ha? Kahit na yung tagapaglingkod sa templo, may katangian, may high. Yun nga, ano yung security guard, may high, ay may ano eh, may necessity. Oo, may requirements. Oo, kaya yung mga tagapaglingkod sa templo, sabi sa Bible, bawal ang sarap ang tigaw. Kaya hindi ako pasado dati eh. Bawal ang pandak. Opo, bawal ang maitim, bawal ang pango ang ilong, sabi niya. Ay sabay ko yan, bawal ang may kapintasan. Kaya ang lahat ng Levites na naglilingkod sa panahon ni Moses, lahat sila ay magagandang lalaki, mga priest. At hindi sila karapat-dapat maglingkod. Buti na lang, dumating si Jesus, naging qualified ang mga disqualified. Kasama ako doon. Amen? At ang maganda kay Jesus, when He calls, He did not call the qualified, but He qualified the called. Amen. At kasama tayo lahat doon. Sabi ko ba, qualified na tayo lahat. So, dahil dyan, mahalagang maintindihan natin yung tinatawag na priority. Ano na ngayon ang priority sa buhay mo? If God is saying, Sunday is mine, linggo ay akin. Pag sinabi niya, kaya mo bang isakripisyo ang linggo? Eh, depende, Lord. Depende sa lagay. Depende, Lord, kung pagkakakitaan ko pa yan. Di ba? Kaya pag hindi ganyan yung kaisipan mo, ang isip ng maraming Pilipino ay democratic talaga eh. Optional. Pero alam niyo po, hindi kailangan ni Lord ang mababait. Sino kailangan ni Lord? Masunurin. Bakit kaya hindi gusto ni Lord yung mababait? Actually, walang mabait sa langit. Masunurin, marami. Kasi pag hindi mo sinunod yun, yung principle na yun, lahat yun, nagpamatunay na hindi mo talaga mahal si Lord at all. Amen? Amen. Amen. So kahit, di ba, kahit naliligaw ka, nagsasabi ka, ang babae naghahanap ng qualification, gusto ko matangkad, mayaman, madaling mamatay. Ayun ba? Natanda. Di ba, kahit yung mga tao nagbibigay ng quality, requirements, ganon din si Lord. Kapag natutunan natin yung priority natin sa buhay natin, pag inuna mo si Lord, uunahin ka ni Lord sa lahat ng bagay. Amen? At kapag, alam mo, kahit mag-fight, ito yung may mga benefits. Sino dito may benefits ng ng SS, GSIS, yan. Okay, SS na lang. Okay, sino dito may ATM? Ano ang principle sa ATM? Pag wala kang nilagay, wala kang withdraw. Pag wala kang, yan ang principle dyan, wala kang sinukso, wala kang madudukot. Nagtataka pa, walang laban. Nagtaka pa. Wala ka sigurong nilagay. Di ba? Yan yung sa Diyos, pag nagtanim ka ng buhay mo, aani ka rin ng masagana ng buhay. Amen. Pero pag linggo, inuuna mo yung ibang bagay, tapos pag nagkasakit ka, gusto mo ambulance. Hello? 999, ano tawag doon? 911. Gusto mo 911 si Lord, emergency na kasi. Gusto mo ambulance, hindi ambulance si Lord. Amen. Pag emergency, tatawag ka. Sabi nila, kapal na mukha. Tama, di ba? Sige first nga eh. Wrong priority. Sabi mo sa katabi mo, now you know. Kaya maraming tao gustong tumawag sa Diyos, nakakahiya kay Lord. Nakakahiya kay Lord. Kasi mali buhay natin eh. Gusto ni Lord, ano? First fruit,
first day, first. Kaya first day may first hour pa. Yung dapat yung unang oras mo sa Panginoon mo, binibigay. Ulit. Ano yung unang oras mo para sa pagising? Yung unang oras mo sa araw na yun, dapat kay Lord. Hindi sa kaibigan, hindi sa kapatid. Kay Lord yan. Kasi mismo yung buhay mo kay Lord yan eh. Dapat ibigay mo rin sa Kanya. Yan ang prinsipol na natutunan ko hanggang ngayon, pinapractice ko. At ito ang ipinapasa ko rin sa iba. Pag nagawa natin yan, hindi ka magkukulangin ng buhay sa Panginoon. Amen? Ano hiniling ni Hannah? Lord, humihingi ako ng anak. Promise, Lord. Pag binigay mo yung prayer request ko, sa'yo ko din ibibigay yung answered prayer ko. Yung prayer ni Hannah, hindi nakatanggi ang Diyos. Amen? Say no, hindi nakatanggi si Lord. Kaya kung ikaw humiling ka, i-promise mo, Lord, pag binigyan mo ako ng sasakyan, para sa'yo lang, gagamitin ko every Sunday. Maghahagot ako ng mga kaluluwa. Amen? Pag nagkaroon ako ng bahay, lalagyan ko ng simbahay. Para pa rin sa'yo, Lord. Amen? Hindi. Kaya pag hindi mo ginamit yung sasakyan mo, ginamit yung huling sasakyan mo na yan, sabi ni Lord. Yung buhay mo, pag hindi mo yung pinagamit, huling buhay mo na yan, madadali ka. Matitigo ka na. Wala kang silbi sa Diyos eh. Amen? Kaya tama ang sabi ni Pablo, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lang. Everybody said? Yun. Kaya di ba na ako makaalis dito, pero dapat matanim sa isip natin lahat. Kung nagtagal ka na sa church, pero hindi mo pa rin, hindi mo pa rin alam yung priority mo, palagay ko, dapat balik-balikan mo ito. Isa yan sa sign na wala ka palang, na unti-unti ka na palang nawawala ng relasyon sa Diyos. This is the most difficult, the fellowship of wrong people. Okay? Meron tayo, sino dito? Diyan. Naalala niyo yun? Meron tayo ABC type of people. And we need, as a Christian, we need to select the people around us. Hindi na kailangan. At tatandaan niyo yun sa ano natin? 555 kinds of people. Naalala niyo 5 kinds of people? Wala na makaalala. Okay, review natin yan ha. Review na natin yan. Wala makaalala. Ate Betty, baka mahaba-haba ang memory nito. Sino ba yung mga 555 people? Wala yun. Sa process, hindi na. Kaya yung mga bata-bata, hindi nyo maalala. Nakapag-Christian ka na, dapat iwasan mo na itong mga tao na to, mga toxic people. Iwasan mo na to. Di ba? Wala kayo maalala, di ba? Chief. Oh. Yan. Wrong place, wrong people. Ano ba? Yon. Give much more time for these people. Hindi na lahat ng tao na dati natin kaibigan, uubusin natin yung time natin sa kanila. Let us spend our time, let us set our priorities to the right, more people, more time to the kingdom people. Tayo yun. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Kaya isang araw, sa ayaw mo sa gusto, you need somebody, you need someone. Kailangan mo ng mga tao na kasi emergency, di ba? Tanong ko sa inyo, madalas ko itong tinatanong. In case of emergency, 12 o'clock, 2 o'clock, 3 a.m., at may emergency. Alam mo ba kung sino yung una mong tatawagin? Huwag ako, malayo ako eh. Nasa hagurin ka. Kaya nga, sino yung alam mo ba kung sino yung malapit sa'yo? Lord. Prayer away. Oh, sobra spiritual naman. Oh. Sino yung tao na alam mo
patatawagan mo in case of emergency? Asawa. Ha? Asawa. O, di ba? Kunyari, nagka-emergency dahil ikaw. Sino tatawagan mo? Hindi, ang katabi mo lang, tatawagan mo pa. Hello, hello, Joe. Dito ka. Kaya nga, sino? Kapatid. Yan, si Babes. Sino yung malapit? Eh paano? Pag sinabi ng cellphone, the number you dial is not in service. Sasagutin mo siya, siyempre. Saan na siya lumipat? The number of your dial is not in service. Sino tatawagan? Meron na, meron na? Ha? Kapitbahay. Nakakalungkot isipin. Wala kayong mag-isip ng tao dito sa church. Isang totoo lang lahat tayo si Lord eh. Si Lord naman talaga. Hindi sumasagot yung kapitbahay. Hindi sumasagot. Yung malapit sa'yo, yun yung sinasabi ko, yan yung essence bakit tayo nag-church. Sino ang best friend mo doon? Best friend, kaibigan. Nakakalungkot lang po, ano, nakakalungkot lang. Wala kayong maisip ng tao sa church. Wala pa kasi kayong naitanim siguro. Opo, talaga namang sasagot po ako basta narinig. Naka-silent po kami pag gabi ba eh. Ang pinupunto ko lang, dapat bawat isa, may cell group, bawat isa may simbahan, may leader kayo, dapat automatically, alam niyo yung, di ba may nakakaalam ka agad, may brigade tayo, oy, let's pray for this person. Naalala yung sino ba yung kailangan mag-pray agad-agad? Sino ba yun? Agad-agad kumalat, nag-brigade. Si Toto, di ba? Agad-agad, nag-pray tayo lahat. O at least alam niya yung tatawagan niya. Yung sabi ko, kayo. Opo, pinipray. Si Pastora, pinasahan niyo. Alam mo, pagka nandiyan ka agad. Dapat meron kang close dito sa loob ng church. Sabi mo nga sa katabi mo, close ba tayo? Ako nga, ayaw kaharapin din. Close ba tayo? Not available. Ibang tayo, kaya tayo. Katabi. Ako nga, kailangan ng ibang tao. Yan yung essence eh. Alam mo kung bakit? Yung mga kaibigan, mga kakilala, mga isang araw, iiwanan ka niyan. Ang taong katabi mo ngayon, yan yung matitira at makakaunawa sa'yo. Amen? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras na nag-pray sa'yo. And everybody say, Amen? Now you know, yan ang essence ng church. Anong kwenta ng church kung wala kang kaibigan dito? Tama? Alam ni Chip yan eh. Alam ni Chip na ang yan. Actually siya, hindi tumatawag sa iba, sa mga kapatid. Sa akin yung tatawag. Diba, Chip? Oo. Alam niya. Kung minsan ako rin, hindi rin ako tatawag sa kapatid. Kay Chip, hindi ako tatawag. Kasi, mas nagkakaintindihan kami eh. Siya kaibigan ko eh. Amen? Nag-guess yun po ba? Kaya pag dumating pa na may emergency, tapos, kaya kailangan ngayon pa lang, alam mo na, mag-invest ka na ng time dyan. Amen? Kasi isang araw, dadating yung oras na yun, mag-emergency ka, mabilis mo siyang tatawagan, mabilis ka rin niyang sasagipin. Kasi nag-invest ka ng time, ng effort, ng panahon sa kanya. Amen? Hindi yung kani-kanino doon. Amen? Amen? Kaya nakakalungkot lang isipin, meron kaming mga nakikilala na nadapa, tumambling, gugulong, nahimatay, wala kaming kaalam-alam. Wala siya kasing taong kakilala sa loob ng Diyos. Ako may mananawagan ako. Oh. Sino? Kaya dapat yung tao na binigay sa atin ni Lord, yan yung mga priorities. Amen? Amen. Kung minsan, sino-sino yung pinapriority natin tao, pero yung mga tao na kailangan sa atin, nasa tabi-tabi na natin. Amen? Diba? Tayo, galing-galing natin sa bisita, sa ibang tao, pero
yung talagang sasagip sa'yo, nakakalimutan natin. Andyan lang sa tabi-tabi. Di ba? Ano? Sino yung best friend mo doon? Di ba? May favorite tayong McDo ba yung McDo? Matagal lang commercial ng McDo. Eh di, kung saan ka masaya, sumunta ka. Taka. Di ba? Inogong version yung mag-ama. Dapat, kung meron nagsusuportahan, yung mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? Masyado na akong mahaba, pero importante na kasi. Hanggang ngayon, hindi ko nakikita sa church. Nakikiusap po ako. Kaya sabi ko, nagtatagal lang tayo, pero wala din. Kung hindi natin nagagawa ito. Amen? May kausap po ba ako? Mga yun, may kausap ako. There is any other, o may sense ba yung sinasabi ko? Kung minsan na mga yun, ang kausap lang niya ito. Pero marami sila, ito lang kausap niya. Pag nagsama-sama sila, ito lang kausap niya. Dapat pag magkakasama kayo, lahat kausap niyo. Di ba? Pag sa isang bilog na, may bilog na kayong ganyan, huwag na kayong bumukod pa. May cell group na kayo, tapos bumukod ka pa ng ganyan. Kaya hindi nagkakaroon ng closeness, hindi nagkakaroon ng... Amen? Amen. Nalulungkot ako, tumatagal ako. Oh, sample. Sample Huwag, ang tamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago. Tama. Hindi ko sinusumbat kundi tinuturo ko properly. Alam ba, ito lang naman ang tamang priority. Yung panahon na masaya siya, natulog ka. At sa panahon na nalulungkot siya, nandoon ka din ba? Ngi. Di ba? Ilan ang mga na may namatayan dito this year? Nandoon ba kayo? Amen. I guess so. I learned my lesson in a hard way. Hindi ako taga rito kaya hindi ko sana sasabihin. Pero yun ang essence ng church. Nagpa-priority tayo ng ibang tao, pero yung taong nagmamahal sa'yo, hindi mo alam. Pero nung ikaw ang namatayan, nandoon ang support ng mga tao. Pero nung ikaw na ang kailangan nila, pati anino mo, hindi mo lang makita. Nagmamadali ka nga paglinggo Di ba? Nagmamadali ka pa nga umuwi At sinasabi mo sa iba, busy ka. Ano tingin mo sa mga negosyante at mga pumapasok? Hindi busy? Ano tingin mo kay Pastor? Hindi busy? Lahat tayo busy din Pero yun nga Pero dahil priority ko si Lord, priority ko rin yung mga tao ni Lord na iniligay sa akin. Amen? Amen! Kaya, nagtanong si Lord pagdating niya sa langit. Sabi sa kaliwa, Lord, nag-prophesy kami, nag-tithes kami, nag-fasting pa kami. Sabi ni Lord, hindi ko kayo nakikilala. Sabi niya sa kanan, sabi niya, pasok kayo sa kalulitian ng inyong Ama, sabi ng Panginoon. Sapagkat nung ako'y hubad, inyo akong dinagdag. Nung ako'y nakulong at nagutom, ako'y inyong pinakain at tinalaw. Ang sagot naman ng nasa kaliwa, ay nasabi naman nasa kanan, kailan ka namin tinalaw? Kailan ka namin? Noong ginawa ninyo ito sa pinakalitliitan ninyong kapatid. May sense ba sinasabi ni Pastor? Wrong priorities. Ang galing mo sa ibang tao, pero dito sa church, mamadali ka lagi. Wala kang kakilala. Hindi mo alam kung sino yung priority mo. Ito yung mga totoo mong kapatid. Ito yung makakasama mo sa langit. Amen? Kung sa langit ka pupunta. May sense ba sinasabi ni Pastor? Sino yung present kahapon sa birthday ni Primo? Traffic. Umalis po kami sa Kalupit, alauna. Dumating po kami sa Hagonoy, alas 3. Dito, para mag-practice. Kasi nag-detour dahil may bumagsak na poste sa paumbong dyan sa Anilaw Road. Ikot kami. Kaya dumating kami dito, practice na alas 3. Kaya hindi namin makukuha ang practice ng isang oras na. Dumating kami doon kahit huli. Tapos na ang program, nagwawala na si Kai. Wawala na siya. Naawa naman ako din.
Pero kailangan namin, priority namin to eh. Alam niya ni Max, maintindihan niya kami. Pero si Lord, pag mali yung tugtog namin, hindi niya tayo maintindihan. Di ba? Yes. Pero nagtutog kami. Sino nagsasabing hindi siya invited? Sino nagsasabing hindi? Kasi kami hindi invited eh. Oh. May invitation ba? Wala naman, di ba? Pero kapatid natin ang nag-invite eh. And everybody is invited. Nakalagay po nun eh. May invitation ba kayo? Meron naman. Online. Online. Hindi kami sanay sa mga email invitation. Hindi namin tuloy nalaman may invitation pala. Kaya karoon namin, invitation ba? Hindi. Pero alam na, matagal na, announce eh. Pero ano man yung dahilan, pupunta pa rin kami. Kahit late, parang nahiya na nga ako eh. Tapos pagdating ko pa ron, wala na kaming parking. Talagang umikot pa ako ng isang ganyan sa subdivision. Alam niyo kung saan ako nakapark? Sa emergency room ng Sacred Heart. Pero walang dahilan para hindi ako maka-attend kasi kapatiran. Patay. Nagpupunta pa tayo sa patay? Sabi ko kasi katuwaan at kasiyahan, dapat nanonood tayo. Kasi yan yung mga significant times na matatandaan ng mga tao. Pag may birthday o kaya minsan lang naman, hindi naman araw-araw birthday. Amen? At di rin araw-araw may namamatay. Tanong, nagpupunta ka pa sa patay? Tapunta ka to. Parang tumupunta ka talaga. Pero at least nag-abuloy. Nagtatrabaho siya eh. Okay, hello. May kausap ako si Pastor. May sense pa yung sinasabi ni Pastor? We're family. We're family. Paano ka makakatama ng support kung mali yung priorities mo? Sino yung priority mo? Mga kapatid mo. Si Lord, tsaka yung mga kapatid ko. Amen? Amen. Amen. Okay, practical na tanong. May kailangan yung barangay namin, fiesta, manghihingi. Pero konti na lang pera ko. At biglang naghingi din yung kamag-anak ko. Sino unahin ko? Ha? Kayo, sino unahin nyo? Yung kamag-anak ko yung ibang tao? Di nga. Plastic. Unahin mo yung kamag-anak yung tao malalapit sa'yo. Eh, tanong ko nga sa katabi mo, magkano ba tayo? Hindi na makatik eh. Hindi na makatik. Marami pa ho yan eh, pero pag hindi ho natin itinama yung ating priorities, tatakbo lang tayo, hindi tayo magmamadyo. Hindi tayo tatatan, hindi natin mararanasan ang breakthrough. Wala si Nanay Piling, Ivory. Wala po kasi kasama yung kapatid kong Kasama. kung dalawa sana. Sana tayo sila. Daming option na. Sige, RST, may nag-chat pa. Wala tayo. May birthday naman. Ginabi ang birthday. Napagod yung umaten doon sa birthday ni Primo. Kaya hindi naka-attend ko. Okay. Okay? Alam niyo na yung tamang priority. Ano yung principle? First thing first. First thing first. Gusto ni Lord? First fruit? First day. Firstborn? First day. First day? First hour? Ano pa? First week? First fruit? First day? Firstborn? First hour? Gusto nila una siya lagi. Yan, amen? Okay, doon tayo sa first fruit. First fruit. Maraming fruit kung ito ay fruits. Pero pera ang ating inaani ngayon. Ano yung ibig sabihin ng first fruit? Yung unang kita. Sa langka, madali lang yan. Pag unang-una ng langka, kay Lord yan. Amen? Pag sa anak, yung panganay kay Lord yan. Simple, di ba? Sa kita, paano? Ha? Yung tithes,
kay Lord. Kasi ang tithes, the first 10 of your income. First 10 of your income. Ito, medyo malalim-lalim na, no? Ano to eh? Dahil matagal na siyang teaching, hindi pa rin pinapractice ng iba. For the sake ng mga bata, makinig kayo mga bata, gusto niyo gumanda buhay niyo? Gusto niyo gumanda future niyo? Ako, late na kasi namin natutunan. Pero actually, ang mga magulang namin, pinipilit nilang gayahin. At there's a time, may pinadala sila na isang pastor din. Dati siyang pare na naging pastor. So siya nagturo nito. So narinig ko yung usapan ng nanay at tatay ko. Sabi niya, meron tayong mali. Sabi niya, dahil sa hirap ng buhay, nagagamit ng nanay ko at tatay ko yung tithes. Kaya pala kami nagkakautang-utang. Kaya pala kami nagkakabaon-baon. Kaya pala, damay ang lahat ng tao sa church. Nagagamit namin yung tithes eh. Nakakain namin. So, nagkaroon sila ng decision mula ngayon. Kahit anong mangyari. Yung tithes natin, ang tithes ay nakabukod. Sabi mo nga, ang tithes ay para kay Lord. Amen. Sabi mo nga, ang tithes ay para kay Lord. Kasi ang tithes, meaning first fruits. Yung first fruit mo, yung tithes mo, the first 10 of your income. Kay Lord yan. So, nakaseparate na. Kailan disiplinado tayo yan. Let us develop an skill na para kay Lord. Na manuwan mo para kay Lord. Okay. Balikan ko lang yung principle. Kumita ako ng 1,000 at yung 1,000 na ito ay masayang-masaya ako dahil may 1,000 ako. Amen? Ang tanong, magkano ang kay Lord sa 1,000? 100. Ay, 1,000. Tanong yung mga bata, magkano kay Lord? Doon sa 1,000, magkano kay Lord? Sa totoo lang po, kaya hindi kayo makasagot. Ang totoo po niya, yung buong 1,000 kayo. At nalungkot po ang marami. Kasi, kaya nahirapan tayo magbigay ng tithes, iniisip mo kasi pera mo, wala kang iyo. Ang tawag sa atin ay steward. Katiwala ka lang. Lahat ng dumadating sa atin, pinadadaan nila. Steward ka lang nila. Amen? Pinagtiwalaan ka ng anak, pinagtiwalaan ka ng oras, pinagtiwalaan ka ng sasakyan. We are all managers and we are all the responsible and accountable the things that God entrusted to us. Tayo manager. Diba? Manager ako. Okay, ako may-ari, manager si Ate Amy. Sa araw, nasabihin ko, ikaw manager, akin na yung binigay ko sa iyo 1,000. Sasabihin ng manager, eto po ang puhunan, isang manager, kumita na ng 1,000. Anong tawag doon? Excellent skills. Pero alam nyo, may principle na dapat matutunan mga Pilipino. Lagi tayong nag-iisip, lagi tayong lumalabas doon sa principle ng Bible. Yung tinatawag na consistently. Sabi mo nga, consistent. Tanong, consistent ka ba talaga nagtatides? Kasi ang mga tao, pag nag-tides, gusto niya, aani siya agad. Naririnig natin, di ba? Yung ani ng tides. Promotion, o kaya ay doubling income, o kaya extra favor, di ba? Gusto natin yun. Sino may gusto nun? Sasakyan, bahay, lupa, kung ano pa. Pero alam niyo ba ano ba yung principle? Hindi nagpapala sila sa tides. Never makikita niyo sa Bible na ang mga nagtatides, pinagpapala. Sorry para sa mga first timer. Take care sa akin. Never nagturo ang Bible para sa tithes na pagpapalain. Sabi niya, ang sabi niya sa tithes ang dahilan para ipagbawal niya ang mga mananakmal. So, the curses stop kapag nagtatides ka. Ano ngayon yung paggagalingan ng blessing? Yung ating offering. Kaya pag nag-text ka one time, tapos sasabihin mo, ba't niya ako pinagpapala? Wala ka pang puhunan na binibigay kay Lord. Kaya sabi ko nga, yung 1,000, nakikita ko, hindi akin yun, kay Lord lahat yun. Pero ang hinihingi ni Lord sa lahat na yun, pagkano? 100 lang. Kaya nga, first 10 of your income. Sa lang. Kaya tabi yung unang oras ko para sa araw na yun kay Lord. Yung araw ng Sandigo, para kay Lord. Yan yung gusto ni Lord. Yan yung principle. Sa taong mga nagmamahal talaga sa Diyos. Kaya? Gusto? Pwede? Mahirap. Okay, mahirap.
Ayaw mo ng blessing, okay lang. Stay in curses. Maraming pagpapala, pero magugulat kayo, mayayaman, mga pagpapala. Marami rin pagpapala, marami din mga sumpa na dumarating. Bakit? Problema, sakit. Kaya minsan pinaghirapan nila sa loob ng 10 taon. Isang linggo lang ubos. Bakit? Cancer rin dumating. Di ba? Ang hirap magka-cancer. Ang hirap ng mga sakit na yan. Pero ang pangako ni Lord, ipagbabawal niya ang mananakman kapag tayo nagtatimes. Amen? O gusto mo pa ng priorities, ha? Amang priorities. Yung priority natin, dapat marunong tayo mag-honor ng ating mga magulang. Kapag in-honor mo yung magulang mo, in-honor mo na rin ang Diyos. Amen? Amen. 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 Say it again. Amen. Sino dito marunong mag-honor ng magulang? Wrong priorities eh. Yan yung pinag-uusapan natin. Pag hindi nyo na nagagawa ito, malayo ka sa Diyos. Kasi ang tinuturo ng Diyos, honor thy father and thy mother, for this is the commandment as a promise. Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Sabi niya, that you may live long and prosperous in the land. Para bubaba ang buhay at managanang yung buhay sa lupa. Sino gusto ng mahabang buhay? Pero mahirap. Ako gusto ko ang buhay ko masagana at mahaba. Mahirap yata mabuhay ng mahaba, pero kapos na kapos ka. Gahon na gahon ka sa kinakain mo at panggastos. Masarap, mahaba buhay mo, marami kang pera. Amen? At dapat matutunan mo yan. Mga anak, sundin ninyo. Basa, 1, 2, 3, go. Verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalangit ng pangako. Ikaw ang iginhawa, ahaba ang iyong buhay. Sino gusto ng mahabang buhay? Igalang mo nanay at tatay mo. Simple. Ngayon, the word igalang sa Greek word is, sa English word is honor. Honor means, ano ibig sabihin ng honor? Ha? Yung iba yung honor, nakukuha sa school, di ba? First honor! Tuntua po ako dati kasi nung tinawag din first honor, kinakabahan na ako. Next na ho ako sa kanya. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Yung honor na sinasabi sa Bible ay bibigyan mo na? Honorarium. Ano yung bibigay? Honorarium. Honorarium! Sabi ko nga, honorarium. Okay, yung isang honor, ganito ang isang honor natin. Dati, happy birthday, happy Christmas, happy New Year. Yan yung unang honor, di ba? We honor them kung saan sila makita, kahit sa gabi, kahit sa umaga. Basta nakakita kayo na may edad, i-bless natin, mag-bless tayo sa kanila. Ang mga may edad naman magsasabi, God will bless you, God will protect you, God will honor you. Yun ang dapat sinasabi natin, tayong mga matatanda naman. Ang nakasanayan kasi ng mga matatanda, kaawaan ka. Yung awa, kunti lang, bariya lang binibigay ng pagkaawaan ka. Ang maganda, God bless you! Amen! I declare shalom. Kapag gano'n, humaba pang iyong buhay. Pagpalain ka. Amen? Amen. Kaya balantanan natin yung kaawaan. Ang awa, bariya lang binibigay eh. Kawawa ka naman eh. Diba? Kaya, igalang mo yung amat nila, yung unang gano'n, nag-bless ka, nire-respect ka, hindi ka sumasagot, hindi ka sumasalansang, ino-honor mo kasi sa bahay namin. Dati ay, walang hiya din ako mo, pero nung naintindihan ko ito, hindi pa na tama na sinasagot ang nanay at tatay. Kahit mali pa sila, hindi ako sumasagot. Amen? Yan. Tapos, every month, meron akong nakaseparate para sa nanay o sa tatay. Wala na akong tatay. Kasi yan ang sabi ng Bible. Honor your father and your mother. Ano yung sabihin? Honorarium. Sino na gumagawa niyan? Laging may padala sa nanay, may padala sa tatay. Pag ginagawa mo, pag wala ka na nanay at tatay, maraming matatanda sa church. Pwede natin tulungan. Amen? Kami sa bishop namin, nagtatides po kami. Amen? At yung pangako na yun, hindi ho nababago. Yan ang prinsipyo ng Biblia. Amen? Kaya maraming tao sa Pilipinas mahirap kasi hindi marunong mag-honor ng magulang. Pero nung matutunan ko na yan, tandaan niyo ba, nung matutunan ko na yan,
hindi na tayo naghihirap. Wala na, hindi na tayo nauubusan. Lagi may dumarating. Lagi may supply si Lord. Kasi ginagawa natin ang salita ng Panginoon. Hindi sinungaling si Lord. Amen? Kaya kayo mga bata pa, dahil wala pa kayong kakayahan, sikapin nyo, practicing nyo, kahit maliliit, magbigay kayo sa nanay, tatay, kahit maliit lang. Hindi naman kailangan malaki. Basta practicing nyo, lagi kayo may binibless yung nanay at tatay nyo. Kasi yan ang prinsipyo ng Bible. Ano ang larawan ng tatay at nanay? Na mayroong Diyos na nasa langit na nakatunghay para sa ating lahat. Amen? Okay, marami ba kayo natutunan ngayon? Isang araw, papasalamatan niyo si Pastor, papasalamatan niyo ang church. Kasi tinuro natin na tama, i-prioritize natin yung mga wrong priority sa buhay natin. Masarap yung maganda cellphone mo. Pero masarap siguro kung maganda rin ang cellphone ni Daddy o ni Mommy. Amen? Amen? Masarap siguro kung, di ba, masarap yung kwarto ko, aircon. Pero dapat, hindi lang ako ang aircon, si Daddy at si Mommy. Nakaranas din. Masarap sana yung kumakain ka sa ibang lugar, ang sarap ng kainan, tapos sarap ng mga pagkain. Hindi mo nakakalimutan, meron kang magulang na nakakaalala sa iyo, na nag-pray sa iyo, araw-araw, palagi. Ayaw ko yung mga tao ng plastic, marami sa Pilipinas din eh. Nung wala na yung tatay niya, ito ang sinabi, nilagay sa post. Sabi niya, tatay, mahal na mahal ko kita. Kahit hindi nyo alam, kahit hindi ko nasabi, mahal na mahal kita. O to, mahal. Nung wala na, saka mo sabihan na mahal na mahal. Hindi mo ba? Nung nagbubuhay yan eh, sinusunod mo ba? Nung nagbubuhay na, bili mo ba ng kaperasong yung gulay o kaya prutas? Kailangan natin, huwag lang sa salita. Amen? Kasi yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Sundin natin ang ating mga magulang. Okay. Meron bang natututo ngayong umaga? Sana wala tayo doon sa naririnig ko. Nakakaisa pa lang si nanay, 10 na si anak. At si nanay ay namatay sa himutok at sama ng loob. Ngayong umaga, magtatapos tayo. Alam na natin yung wrong priority and right priority. Sino yung priority mo? Diba? Dati, nagpapaalam pa ang mga tao. Ngayon, nagpapaalam pa ba tayo? Meron pa bang marunong magpaalam dito? O pinapaalam na lang? Alam ba ni Daddy? Kahit mami mo nandito pa. Yan, nagpaalam pa. Very good, ha? Sino dito? Marunong kayo magpaalam sa mga ginagawa niyo? Nandito lang ako sa impyerno. Nagpapahinga. Pasensya ka na. Babalik agad ako. Sana nakakalungkot isipin, may mga kabataan ngayon, nalaman mo na lang, na-disgrasya kasi. Nalaman mo na lang, hindi rin paalam. Diba yung walang kaalam-alam, nag-aaral, nabuntis. Walang nagpaalam. Nabuntis na lang. Diba? Hindi nagpaalam, nakasama sa expansion, yun. So, bigyan natin ng tamang prioridad ng Diyos sa ating buhay. Sana bago mauli lahat, gusto ko gumanda ang buhay natin. Wala lang naman hangat si Pastor kundi gumanda ang inyong buhay. Ito ang inyong kuya pastor, ang inyong daddy pastor, na nagsasabi, wala akong hinahangat kundi gumanda ang inyong buhay. At ang susi, eto yun. Alisan natin yung mga simptomas na yan, na ang buhay natin dapat prioridad natin ng Panginoon. Amen? Sino dito excited sa sunod na linggo? Sino excited para sa mga simbahay? Sino excited para sa ating nalalapit na sampang gabi? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Let us bless God in our action and our being. Amen? Pwede ba tayo lahat dito yung buko? Kasama ko po kayo sa mga pagtitiis, sa mga paghihirap na ginagawa natin sa Diyos natin. Pero ang talagang nakakaalam ng kondisyon ng ating pagmamahal at paglilingkod, ikaw lang at si Lord. Ikaw lang at si Lord. Pero kami, responsibility namin na ituro yung dapat ituro. Maitama ang mga mali na practice natin dito sa ating church. It's time na baguhin natin yung mga nakasanayan na mali. Sino dito mula nag-decide sa sarili mo na mula ngayon? Hallelujah.
gusto mo mabago ang sitwasyon, direksyon ng iyong buhay. Hallelujah. Inayayahan kita. Balik natin yung ating principal kay Jesus. Mahaba na yung ating tinakbo. Parang marami na tayong napuntahan, pero nakalimutan natin yung pinakamahalaga. Pag-set na mga priority sa ating buhay. Balik tayo sa ating Panginoon. Balik tayo sa ating mga Lord. Gusto kong paguhin yung sitwasyon ko ngayon. Before the world began, His love Pwede ba tayo lahat tumayo? There's nothing you can do. Maaari, kung pumasok sa iyo ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga, at alam mo may dapat iayos sa iyo at may dapat baguhin sa iyo, katulad ng kinakanta natin,
come to the Father. Sabihin mo sa kanya, Lord, gusto ko makipag-ayos sa iyo lahat ng mga bagay. Nakakulangan ko sa magulang ko, nakulangan ko sa iyo. Pinapaayos ko, pinatutuwid ko sa sarili ko. At ito'y palatandaan, ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Hawin lang natin yung mga upuan sa gitna na ito. Inaanyayahan kita, ipa'y kamadaan, come to the Lord. Before the Lord, kita. Before the Lord, kita. Hallelujah. Nandito na ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Be ready for the presence of God. Hallelujah. Suko natin lahat sa Panginoon. Yung mga bagay na dapat mong ayusin, dapat ito itama. Sige, ipatama natin sa Panginoon. Ngayon, umaga nito, kung alam mo, andyan yung anak mo, i-bless mo, pagpalain mo, ipanalangin mo. Pero kung wala naman din yung tatay, sige, andyan si Pastora ito, para magbigis na sa ating lahat. Hallelujah! Gamitin natin yung lanis sa umaga nito. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo, Lord Jesus, salamat dahil mahal mo ko. Gusto mo akong itama sa pagkakamali ko. Tulungan mo ako na huwag akong lumaki na matigas ang ulo, Panginoon. Pagkos tinatama ko ang mga bagay na magiging mali sa buhay ko. Tulungan mo ako na huwag akong mapahamak. Salamat sa presensya mo. Mula ngayon, nililipat ko ang buhay ko sa tagumpay at pagpapala. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sige. Lapit po yung mga pastora natin. Yung mga anak mo na nandito, lapit po kayo dito sa anak nyo. Hallelujah. Hallelujah. Ready for the touch of the Holy Ghost.
value with our lives. Hallelujah. We value our people. Hallelujah. Yung panahon na ikaw ay gumagawa doon sa gusto ng Diyos, you determine your future. Hallelujah. You determine the brighter future in your lives. Habang ginagawa mo ito, hallelujah, pinapaganda mo ang iyong kinabukasan, yung hinaharap, hallelujah. Let your presence be with us, Lord.
long to worship you. Binibigti mo ito bawat umaga, binibigti mo ito araw-araw. Sige, bigtiin mo, Panginoon, I want to
Pwede pa yakapin mo lang yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sige, bless mo lang sila. Come on. Sabihin ko, you are the best.